Ang daming magagandang lugar dito sa Pilipinas, ang daming mga ilog, ang daming mga gubat na patuloy na in-explore ng mga nating lahat, di ba? Nakakalungkot kapag pumupunta sa isang napakagandang lugar tapos may makikita kang ubos ng sigarilyo, yung mga pinagkainan, mga sabon, iniiwan sa tabing ilog, sa sapa, yung mga Starbucks, di ba? Grabing kadugyutan yun, di ba? Nakakalungkot. Kahit saan tayo pumunta na magandang tanawin, meron kang makikita na kadugyutan. May makikita kang maliit na piraso ng candy, pinagsyampuhan, pinagsabunan, yung pinag-inuman, yung mga what you call this, mga plastic cups, di ba? Nakalungkot. At doon nga sa isang lugar dito sa atin, meron kami napuntang ilog, napakaganda at papunta doon ay napakalayo. Pagdating namin doon, nalungkot ako dahil puro basura. Puro basura nandun na sa falls, nandun. Tapos ako bilang ako, nai-stress ako dahil ako yung pumupulot ng mga basura nandun dahil hindi ko matiis. At inaawat ako ng mga kasamahan ko, inaawat ako ng caretaker dahil lang sabi niya ay dinadala naman daw sa taas. Ngunit sa sako-sako na nandoon na basura, wala akong nakita na nagdadala sa taas. At yun nga, karamihan na nakita ko ay nandoon sa... thank you for taping. Hello po. No. At yun nga, maraming salamat po. Balik po kayo, mamaya tutugtog ako. At yun nga, nakalungkot na yung mga basura na nandoon, sabihin man ng caretaker na dinadala nila, I don't think so. Dahil kadalasan, ilang mga bisita yung nandoon, at ilang sako-sako ng basura yung dala nila, mga pinagkainan, ay hindi naman madadala ng nag-iisang caretaker yun sa isang daan na pumunta doon sa loob ng isang araw. Ilang sakong basura yun nadadali ng isa o dalawang caretaker, I don't think so. That's why doon sa ravine or sa bangin ay nakita ko nga na madami. At doon mismo sa falls, sa mismong ilog ay nakakalungkot. Kaya ayaw ko nang pumunta sa mga spots dito dahil na-stress lang ako. So ngayong summer, o kahit hindi summer, kapag pumunta kayo sa isang lugar, huwag niyong gawing basurahan, napakaganda ng lugar. Kung ano yung dinala nyo, iuwi nyo. Magdala kayo ng sako, dala kayo ng lagay, ilagay nyo sa bag nyo, di ba? Kung kayo nakakit kayo ng bundok, na ang dami-dami yung dala, bakit hindi nyo may uwi pabalik? Di ba? Yung mga pinagpunasan nyo ng mga sanitary napkins nyo, di ba? Mga diaper, di ba? My God, dali nyo, gawan nyo ng paraan dahil una sa lahat, wala nun sa kabundukan at hindi natin para iasa sa mga forest rangers at hindi dahilan yung may caretaker naman dyan at binabayaran dyan. Ikaw mismo, gawin mo para sa sarili mo, gawin mo para sa Diyos, gawin mo dahil alam mong tama yun. At yun pa nga pala, huwag tayo mag-uukit ng mga pangalan natin sa mga bato. O di kayong nalagyan natin ng yung pagpapatong-patungin, yung mga bato, hindi aesthetic yun. Sinisira mo yung natural na ekolohiya ng lugar. Yung natural na nangyayaring biology, yung natural na permaculture dun sa lugar, sinisira mo. Kaya, huwag mong gawin yun. Huwag ka rin basta bunot ng mga halaman. Sasabihin mo na, gagawin ko bonsai ito, maganda itong orchid na to. Hindi, huwag. Huwag yung gawin. Sabi nga nila, leave nothing but footprints. Yung mga bakas lang ng paa natin ang iwan natin doon. At konting pawis, syempre, di ba? Yun nga, muli, kapag kayo pumunta sa isang lugar, lalo sa ilog, kung saan man, huwag nyo namang iiwan yung mga pinaglikuan nyo. Napakadugyot, di ba? At sana tumatak itong sasabihin ko sa inyo. Kung ikaw ay isa sa balahura, wala kang karapatan na magreklamo sa baha. At putang ina mo, di ba? Ganun katindi. Samol, putang ina mo kung nagtatapon ka ng basura sa kalye o kung saan man, putang ina mo. Yun lang. Salamat. God bless.